Sa mga tropa po natin dyan, sa mga kaibigan, subscriber, at sa mga bagong viewer na nagagawin dito sa channel ko. Kumusta po kayong lahat? Lalong-lalo na kay paring Jeff. Mabuhay ka, kaibigan. Ngayon yung pag-uusapan natin makakatulong to sigurado sa pagpapagawa nyo ng bahay. Alam ko naman na marami nang gumawa nito. Pero iba yung version natin ngayon. Yung sa kanila, bayanan natin kung mas magagaling sila. Dito yung level lang ng aking kaisipan. Yung ibabahagi ko sa inyo. Kayo na ang bahala na magtansya. Karapat dapat ito na susundan nyo. So, pero kahit paano kakatulong to. Malay nyo, ginugulangan na kayo ng supplier nyo. So, tara, simulan na natin. Okay? Sa pagpapagawa po ng bahay, lalong-lalo na kung bagong layout, kailangan nyo to. Yung mga pamorma na kahoy. Kadalasan coco lumber kung nasa probinsya kayo. Pero kung nasa syudad, meron ng mga makabagong teknolohiya na ginagamit. Kalimitan puro na mga bakal. Pero sa video natin ngayon, ito na muna yung pag-uusapan natin. Kasi kung minsan yung mga nagpapagawa ng bahay, kulang yung kaalaman nila. Nagre-rely lang sila sa foreman, sa engineer. Kung walang ganon, kung sila mismo at meron lang silang mga tao, paano nila malalaman? Paano nyo malalaman na yung binili nyong materyales, yung in-order nyo, ay tama sa binayaran nyo? So dito papaliwanag natin kung paano nyo malalaman, lalong-lalo na yung presyo nito ay per board foot. So ganun po yung presyo ngayon. So pag dineliver sa inyo, putol-putol na, iba-ibang tamanyo. Merong 2x2, 2x3. So, paano nyo malalaman na tama yung dineliver na materyales base doon sa napag-usapan nyo? So, ito na po yung kasagutan para hindi na kayo masyadong umaasa doon sa foreman nyo, saka sa engineer nyo. Kung minsan kasi, real talk tayo. Siyempre, may mga pagkakataon na yung nakukuha nating mga inaasahan nating, alam nyo na makakatulong sa pagpapatayo ng bahay nyo, ay hindi natin maiiwasan na meron silang mga tinatawag na hidden agenda. Hindi nawawala yan sa construction. So ito yung mga simpleng bagay na kailangan malaman nyo para meron naman kayong sariling ideya. Okay? Kung halimbawa po ganito yung binili nyong kahoy, ganito yung tamanyo. Sabihin natin yung taas niya o yung thickness 2 pulgada. So dito 3 pulgada. Tapos yung haba niya 10 pie. So para malaman natin yung board feet, ito yung gagamitin nating formula. So height times width times length
divide 12. Itong 12 na to, constant to. Ngayon, yung height niya o yung thickness ay 2 inches. So, lagay natin to. Tapos, times width, yung lapad, lagay natin 3 pulgada. Yung haba, 10 pie. Yan. Divide 12. So, kukunin natin yung sagot nito. 2 times 3 times 10 equal 60. So, divide 12. Lalabas yan 5 board feet. Yan. So, kung bumili kayo nito ng 100, sabi natin 100 pieces, meron kang 500 board feet. Yan. Total. Ngayon, para malaman mo yung babayaran mo, kung anong napag-usapan yung presyo, sabihin natin 50 pesos or 60. So, compute muna natin sa 50 per board foot. Ang babayaran mo ay 50 times 500, 25,000. Yan po ang babayaran mo sa 100 na piraso na 2 by 3 by 10 feet. Ngayon, kung mas mahaba dito, ganito pa rin yung gagamitin yung formula. So, kung 12 yan, yung haba niya, sundan nyo lang po yung proseso. Kung 2 by 2 naman, ganun din. So, ito ay para magkaroon lang kayo ng ideya kung paano kinukuha yung board feet. So, sa susunod na kunyari nagpagawa kayo ng bahay, ay meron na kayong ideya na susundan. So, yan lang po yung video natin ngayon na maibibigay ko. So, salamat po at sa susunod ulit.